Hello, good morning guys today is Saturday. So, today magiging busy yung araw namin and marami kaming events at mga activities na gagawin the whole day. Pero for now, ang priority ko muna is pumunta sa Burnaby kasi may Ancop walk dito at nag-register kami. So, sina Mami tulog pa. Ako lang ang pupunta. So, iset ko muna yung address. Swan Guard Stadium, Central Park. Nakapunta na ako rito 16 kilometers away, 30-minute drive. 7:51 na. So, mga past 8 na ako makakapunta ron. So, halika. Samahan niyo ako. Drive tayo pupunta ron. Actually, first time kung pumunta dun sa stadium itself. Pero yung park, nakapunta na kami ni Mami dun One time, nung nagpunta kami sa Burnaby sa Metro Town. Tapos nag-stop over kami ron para magpahinga. So ano yung Ancop walk na pupuntahan natin? Long story short, yung Ancop muna. Ancop, it is an acronym. Ang ibig niyang sabihin is Answering to the Cry of the Poor. So, isa siyang non-profit group na affiliated sa Couples for Christ. So, bali sila yung mga gumagawa ng mga charitable works sa Pilipinas. Minsan may pinipili silang bata na papag-aralin ng Couples for Christ throughout his or her lifetime. Not naman his or her lifetime naman. Ibig sabihin is hanggang sa makagraduate siya ng college. And then, nagpapagawa rin yung angkop ng mga bahay sa Pilipinas para sa mahihirap through funding of course. And itong Ancop walk, isa siya sa mga funding event para makalikom ng fund yung Ancop para may pagpatuloy nila yung mga charitable works nila sa Pilipinas. So, enough of Ancop walk and CFC kasi kung nanonood kayo ng videos ko, ilang beses ko na nabanggit yung mga yan. Gusto kong pag-usapan natin yung guys. Dali, tignan ko muna yung yung mapa, baka mamali ako ng So, kakaliwa ako. Yep, kakaliwa ako. So, gusto kong pag-usapan natin kung bakit kami nandito sa Vancouver. Kung bakit hindi namin maiwan yung Vancouver. Kasi mukhang nagustuhan ninyo yung isa kong video regarding dun sa Alberta, dun sa mga opinion ko pagdating sa Alberta. Yung video na yun, makikita nyo dito sa link na to or sa video na to. Ito yun. Bakit kami nandito sa Vancouver at hindi kami umaalis, knowing na mas mura yung cost of living sa Alberta at saka mas mura yung mga bahay? Yun ang gusto kong pag-usapan natin sa video na to. Sandali. Go muna ako Go muna tayo. Kailangan kahit nagkukwentuhan tayo, still, dapat defensive driver pa rin tayo. Lagi nating i-priority yung pagdadrive natin. Nagkukwentuhan naman tayo para malibang tayo. Especially ako, medyo malayo-layo yung babiyahin ko, 27 minutes. So, I want to share some of my insights dito sa Canada para sa mga kababayan natin na nasa Pilipinas or nasa ibang part ng Canada para magkaroon sila ng idea regarding dito sa Vancouver. So, let's get the negative things out of the way. Siyempre, sigurado maraming magko-comment ng mga negative things about Vancouver. So, let's get them out of the way. Unang-una is yung gas price. Sabi dito sa Petro-Canada, ang gas price dito ngayon is 168.9. So, napakamahal. Ibig sabihin, per liter of gas is $1.69. 689 cents. Mataas yan guys. Kasi sa Alberta, nung nagpunta kami, mas mura ng gas ang Alberta ng almost 30 cents Malaki yun. Pag nagkapatong-patong yan, malaki yan. So kung di ako nagkakamali, isa ang Vancouver sa mga province dito sa Canada na mataas ang gas. Actually, parang ang Vancouver ang may pinakamataas na gas price dito sa buong Canada. Tumatawid. So, mataas ang gas price dito sa Vancouver. And then the next one is mataas ang rental price at saka cost of housing dito sa Vancouver. Yung one bedroom dito sa dito sa area namin, yung one bedroom apartment dito sa area namin, and that price na yon
Sa ibang part ng Canada, like Manitoba or Saskatchewan, bahay na yung mabibili mo. So, ganun ka ridiculous yung mga housing price dito sa Vancouver as compared sa ibang province sa Canada. Like, ang mas mataas lang ata sa Vancouver is yung Ontario or Toronto, I mean. So, mas mataas yung mga housing costs sa Toronto compared sa Vancouver. After that, mas mura na lahat. And then, on top of that, yung yung rental price. So, yung one bedroom dito sa Vancouver, kung malapit ka sa city, nasa almost $2,000 per month na yan May ka-opisina nga ako, nagre-rent siya ng condominium or apartment sa downtown Richmond. 2 bedroom lang yun Ang binabayaran niya per month is 3,000 Canadian dollars per month. So napakataas. Sa ibang lugar, yung price na yun, halos pambayad na ng mortgage yun Kami, since nakakuha kami ng property nung pandemic, so bagsak presyo nung mga property nung pandemic, ang binabayaran lang namin sa mortgage right now is nasa $1,300 per month lang And to think na yung binabayarang rent na mga nagre-renta dito sa Vancouver is nagre-range 2,000 and above, parang napaka-ridiculous, di ba? So, yun. Ang hirap makaipon dito sa Vancouver ng pan-down payment sa property kasi nga halos napupunta lang sa pagbabayad ng rent yung sweldo ng mga tao kasi napakamahal nga ng rent dito. So, masasabi ko na sinuwerte lang kami nung pandemic at nakakuha kami ng property na bagsak presyo nun. Kaya kahit pa paano nakakuha kami ng 2-bedroom apartment. And ano pa ba? Oh yeah, yung tax. Dito sa Vancouver, halos lahat ng mga bibilhin mo, merong kaakibat na 5% GST tax at 7% PST tax. So, pag pinagsama mo yon 5 plus 7, that's 12%. So, on top of the base price na bibilhin mo dito sa Vancouver, meron siyang patong na 12%. So, malaki-laki yon. Imagine mo, for every $100 purchase, nagbabayad ka ng $12 tax. Samantalang sa ibang province dito sa Canada, like sa Alberta, it's only 5%. Pero, kahit pa paano, masasabi ko na yung 12%, medyo makatarungan pa rin yun Kasi sa ibang part ng Canada, it's 15%. So, imagine mo, 15% ang pinapatong nila sa mga bilihin nila ron. As compared dito sa Vancouver na 12%. So, nakakatipid pa rin kahit paano. And after that is yung mga presyo ng mga bilihin. So, mataas yung gasolina dito sa Vancouver. 12% yung tax dito sa Vancouver. So, ang magiging result niyan is medyo may kamahalan ang mga bilihin dito sa Vancouver. Kasi alam naman natin na yung presyo ng gasolina naka-tied in yan lagi sa presyo ng mga bilihin Kasi yung transportation cost, laging isinasama yan pag magbibigay ng base price yung mga manufacturers. And on top of that, may 12%. So, medyo may kamahalan yung mga bili dito sa Canada. And pag pinagsama-sama mo yan, tax, gas price, housing cost or rental cost, pag pinagsama-sama mo yan, masasabi natin, makakapag-conclude tayo na mataas nga ang cost of living dito sa Vancouver. So, those are the negative things na masasabi natin about Vancouver, and inuna ko sila just to get them out of the way. So, dun tayo sa mga positive things kung bakit kami nakatira sa Vancouver. Ang unang positive thing na naiisip ko is it has close proximity to almost everything. Like for example, yung mga cities. Yung city of Richmond, napakalapit niya sa city of Vancouver.
Yung city ng Vancouver, malapit siya sa city of Richmond, city of Surrey, city of Port Coquitlam, city of North Vancouver, West Vancouver. I mean, napakalapit ng mga cities dito sa Vancouver as opposed sa ibang provinces. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo doon sa last video ko about Alberta, magkakalayo yung mga cities. So, ang ibig sabihin nun, maraming bagay, maraming implications yun. Kung gusto mong pumunta sa isang city, may kaibigan ka sa isang city na ganito, malapit lang siya. Madadalaw mo siya kung gusto mo siyang dalawin. Hindi mo kailangan mag-travel ng 1 hours, 2 hours para lang makapunta sa kaibigan mo na to. Kasi nga, malapit lang siya. And then, ano pa? Yung school. Malapit sa mga school. Dito guys, hindi naman halos, may mga school talaga bawat catchment. So, kung may anak ka na nag-aaral sa public, napakadaling pumasok sa eskwelahan. Maglalakad lang siya, hindi na niya kailangan mag-school bus. So, very practical yon, lalo na kung kayong mag-asawa, is parehas kayong may trabaho. Pwede mong iwan yung anak mo, basta 12 and above ha. Pwede mong iwan yung anak mo na pumunta sa school na siya lang mag-isa. So, kaya na niya. Kasi malapit lang eh. Ngayon, kung dalawa naman yung anak mo, tapos yung isang anak mo is nasa 12 and above na, tapos yung isa is syempre mas bata, pwede mo nang iwan dun sa panganay yung anak mo para pumasok sa eskwelahan, para para umuwi ng bahay, na hindi ka na nag-worry. Kasi sa ibang parts ng Canada, like sa Alberta nga, nagpunta kami, nag-school bus pa yung mga bata kasi malalayo yung mga school nila sa bahay. Oops, stop tayo. So, isa yun sa mga benefits ng pagtira dito sa Vancouver is yung proximity sa mga school. Unless kung yung anak mo is pinag-aaral mo sa private school. Like kami, yung dalawang chikiting namin, nag-aaral sa St. Joseph the Worker. It's a Catholic private school. So, hindi naman siya ganun kalayuan. It's a 3-minute drive away from us. Pero kailangan silang i-drop ni mami sa school before siya dumiretso sa work. Kasi nga, private yung school. So, pagka private, medyo magkakalayo yan. Depende sa institution na nagpapatakbo dun sa private school. And ano pa ba? And also yung close proximity sa mga establishment, sa mga groceries, sa mga supermarket, sa mga malls. Hindi mo na kailangan mag-drive ng pagkalayo-layo para sa mga yan or para makapunta sa mga yan. Kasi nga, malalapit lang sila. Kung gusto mong pumunta sa Tsawwassen, it's just 15 minutes away from our place. Gusto mong pumunta sa Vancouver, same thing. It's just 15 to 20 minutes away from our place. Unlike sa ibang parts ng Canada, medyo magkakalayo. Kung gusto mong pumunta sa Costco, halos every city has a Costco. So, hindi mo na kailangang lumayo para makapag-Costco. So, isa yun sa mga benefits ng pagtira dito sa Vancouver. It has close proximity sa mga groceries, sa mga supermarkets, na masasabi natin na basic pagdating sa daily living kasi kailangan mong mamalengke, di ba? Every week ng mga pagkain mo. And ano pa ba? Pagdating sa close proximity. So, yun. Pagdating sa close proximity, isa yan sa mga magagandang benefits ng pagtira dito sa Vancouver. And then, lipat tayo dun sa isa pang benefit ng pagtira dito sa Vancouver. Nature. Ano ang masabi ko tungkol dito? Vancouver is close to every aspect nature has to offer. For example, gusto mong pumunta sa mga lakes? Maraming lakes dito. May lake sa Coquitlam, may lake sa Chilliwack, may lake sa Whistler. Gusto mo ng hiking? Maraming hiking dito. Pwede kang mag-hike. Gusto mo ng beach? Maraming beach dito. Malalapit. Pwede kang pumunta sa mga beaches. Pagka summer, talagang ma-enjoy mo yung summer mo. Masarap mag-camping.
masarap magpunta sa mga lakes, masarap magpunta sa mga beaches, masarap mag-hiking. Whether if it's biking, whether if it's just walking, all sort of hiking magagawa mo rito sa Vancouver. Because of the weather, masasabi ko nga na yung Vancouver has the best weather in Canada. So, hindi siya ganun kainit pagka summer, hindi rin siya ganun kalamig pagka winter, especially pagka winter. Kasi sa ibang part ng Canada, kapag winter, it is very harsh. Minsan, nagda-drop yung temperature ng minus 50. Isipin mo, nagma-minus 50 yung temperature pag winter, parang ang hirap lumabas, di ba? Tatamarin ka na. Well, dito sa Vancouver, ang pinaka-mababang temperature na na-experience namin ever since tumira kami dito, kasi 10 years na kami dito sa Vancouver, is only nasa minus 12 degrees. So, yun na yung pinaka-mababang temperature na na-experience namin dito. And that has only happened like one time, parang isang beses pa lang nangyari yun. And hindi na naulit. Usually kapag winter time, the coldest is mga nasa around minus 1 to minus 3 degrees Celsius lang. So, because of this temperature, yung mild temperature dito sa Vancouver, talagang na-enjoy namin yung outdoors even during winter season. Like for example, ngayon papalapit na yung Halloween. Sa October 31, yung mga bata nakakapag-Halloween dito kasi hindi naman ganun kalabig pagka Halloween eh. Minsan nga naka-t-shirt lang yung mga bata, naka-costume lang, hindi sila nagja-jacket. Kasi kapag medyo malayo-layo na yung mga nilakad nila, pinagpapawisan na sila kahit malamig. Pero kasi hindi ganoon kalamig dito. So ibig sabihin yan, na-enjoy namin yung outdoors dito sa Vancouver all throughout the year. Siguro may mga times na hindi namin ma-enjoy yung outdoor kapag umuulan. Kasi alam naman natin na dito sa Vancouver, sabi nga nila, this is Raincouver. So madalas ang ulan dito. Pero kapag hindi naman umuulan, kasi pagka summer pala, for sure hindi uulan yan eh. Pero outside of summer, yun, napaka-unpredictable ng weather. Minsan umuulan, minsan hindi umuulan. Pero kapag hindi naman umuulan, even during winter, ma-enjoy mo yung outdoors dito sa Vancouver. What else? Yan, sa job. Pagdating sa job, maraming trabaho na ino-offer dito sa Vancouver. So, pwede natin sabihin na competitive ang job market dito. Huwag ka lang maselan sa trabaho, makakahanap ka. Kasi may mga kakilala tayo, mga kaibigan tayo na nag-move sa ibang province sa Canada kasi may mga naghihintay na trabaho sila ron. Hindi sila mag-move doon on a whim or magbabaka sakali na baka makahanap sila ng trabaho. Yung iba nag-move doon kasi may trabaho na naghihintay. Meron akong kakilala, nagkwento sa amin, although hindi ko kakilala yung kaibigan niya, siya kakilala niya, kinuwento niya sa amin na parang may kaibigan daw ata sila, nag-move sa Alberta, and in a few months, bumalik sila ng Vancouver eh. So, ang reason nila is parang hindi nila ma-enjoy yung area doon kasi magkakalayo yung mga bahay, magkakalayo yung mga tao, magkakalayo yung mga city. At the same time, hindi siya agad nakahanap ng trabaho. So, nag-move back sila dito sa Vancouver. Dito, wag ka lang maselan, makakahanap ka ng trabaho. Sabi ko nga, bawat city may mga Costco eh. Pumunta ka lang sa Costco, sigurado mag-apply ka nung nagbibigay ng mga sample, makakahanap ka ng trabaho. Pumunta ka sa mga malls, sa mga fast food na malalapit, sigurado makakakuha ka ng trabaho. So, although competitive yung job market dito, masasabi natin na abundant naman. So, marami yung trabahong ino-offer dito, basta wag ka lang maselan. Siguro medyo competitive pagdating sa mga professional level. Pero,
hindi pa rin magkakaubusan kasi alam naman natin na dito sa Vancouver nandito yung parang nandito yung iba't ibang sector ng trabaho, construction, manufacturing, technological, whatever, research. Like for me, nasa construction ako, 'di ba? Infrastructure yung trabaho ko. Although mura yung mga bahay sa ibang parts ng Canada, parang hindi naman yun yung parang pinaka main source of living nila. Like for example, sa Alberta, oil and gas yan. Parang oil and gas din sa Saskatchewan or Manitoba, I'm not sure. Pero syempre, kung pupunta ako ron, anong trabaho maghihintay sa akin? Wala, di ba? So, nandito yung trabaho ko kasi maraming pinapagawang infrastructures dito sa Canada. Yung dalawang project nga namin, which is yung subway project tunnel at saka yung Patulo Bridge, those are infrastructures. And marami pang pinapabid in the future ang government of British Columbia pagdating sa mga infrastructures na yan. And si Mami, dito na rin nakahanap ng trabaho as an education assistant. So, yun, pagdating sa job, maraming trabaho dito. And then, ano pa? Oh, and last but not the least, yung US border. So, dito sa Vancouver, malapit kami sa US border. Like for us, sa Richmond, it's around 20 to 30 minutes away from the US border. Napakalapit nun, di ba? So kung mahilig ka magpunta sa Amerika, kung gusto mo every week pumunta ka sa Amerika, walang problema, napakalamit namin sa border. So para sa mga Canadians na mahilig mag-cross ng border, pumunta sa Amerika every now and then, hindi hassle, hindi mo na kailangan mag-aeroplano, hindi mo na kailangan mag-travel ng ubod ng tagal para lang makapunta sa US border. So, yun ang isa sa mga magagandang benefit ng pagtira dito sa Vancouver. Wait. Nauuhaw ako. Kakakwento sa inyo. Inom muna akong tubig. So, let's go to the end portion of the topic. Kasi dun sa isang video ko sa Alberta, may isang nag-comment dun na nakatira dun sila sa Alberta because of practicality. And ang pagtira dito sa Vancouver is more of a privilege daw, especially the weather, it's more of a privilege. And it's not practical to live here because of the high cost of living. So, on that note, gusto kong magbigay ng aking opinion. Dumigay pa. So for me, ang masasabi ko, ang pagtira ba dito sa Vancouver is more about privilege or more about practicality? Well, hindi natin pwedeng i-shutdown yung comment ng kababayan natin na nakatira sa Alberta because that is his opinion and everyone is entitled to his own opinion. And for me, ang pagtira namin dito sa Vancouver is more on the practical and also on the privilege side. Let's go to the practical side first. Dito kami nakahanap ng trabaho. Although mataas yung cost of living dito sa Vancouver, still, dito kami binigyan ni Lord ng pagkakataon na makahanap ng trabaho. So on the practical side, it's very practical for us to live here in Vancouver because nandito yung livelihood namin. Kahit sabihin mong mataas ang cost of living namin, pwede namin sabihin na nakaka-survive naman kami. Pwede natin sabihin na nakaka-survive naman kami because kahit paano na-offset nung sahod namin yung cost of living dito sa Vancouver. And because nga nakakuha kami ng bahay nung pandemic, so hindi ganun kamahal yung binabayaran namin sa mortgage namin, sa housing mortgage namin. And also, at the same time, it's also a privilege to live here in Vancouver kasi napakaganda ng weather. Na-experience namin yung 4 season, nakakapag-outdoors kami any season of the year, whether if it's summer, whether if it's winter, spring, or fall, whatever, nakakapag-outdoors kami, which is hindi magawa ng ibang mga kababayan natin na nasa ibang part ng Canada, especially during the harsh winter season. Sino ba naman ang lalabas ng bahay ng minus 50 degrees, di ba? Parang
Hindi naman practical yun. Baka paglabas mo ng bahay, frozen ka na. Joke lang yun. Pero, ang point ko is, yeah, the weather here is a privilege, but it's a privilege that we enjoyed on top of being practical kasi nandito nga yung trabaho namin. And also, yung mga bata, nandito na yung mga kaibigan nila, nakapag-form na sila ng band sa mga kapitbahay namin. Si Tay nga, halos ngayong bakasyon araw-araw lumalabas siya para makipaglaro sa mga kaibigan niya. As in everyday. Pagsampa ng 11 or 12, lalabas na yan and then babalik na yan sa hapon na. Mga 5 or 6, makikipaglaro lang yan. Babalik lang yan sa tanghali para kumain, tapos lalabas ulit para makipaglaro sa mga kaibigan niya. So, for us, yung community, yung Couples for Christ community, nandito sa Vancouver, marami na kaming network na na-establish dito, mga kaibigan. Yung mga bata, marami na rin sila mga kaibigan na na-establish dito. Stop. And yung trabaho namin nandito. So, in terms of the practical side, talagang it's very practical for us to stay and live here in Vancouver. And while for some, it's very impractical to stay and live in Vancouver because of the high cost of living. So, hindi nakakapag-survive yung kinikita nila as compared sa mga gastusin sa labas ng bahay. Pero kami, kahit pa paano, nakakapag-survive naman kami. And at the same time, it's also a privilege to live here in Vancouver. So, there you go guys. I hope kahit pa paano nag-enjoy kayo sa topic na ginawa ko. Medyo mahaba yung mga binigay kong reasons. Pero I hope kahit pa paano nagkaroon kayo ng idea kung bakit hindi namin maiwan ang Vancouver. So, hanggang sa susunod guys. And if you don't mind, please don't forget to subscribe to my channel, click the notification bell, like this video, and share this video with your friends. Maraming salamat po. Nandito na ako sa malapit na ako sa stadium. So, kailangan ko na magpaalam at makipag-meet sa mga kasamahan natin sa Couples for Christ kasi magsisimula ng Anticoop Walk. Hanggang sa susunod, maraming salamat. Bye! Stop as we shout from the top.